Hallelujah! Hallelujah! So brothers and sisters, handa na po ba tayong makinig at pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon? Amen. Lahat po ng handa na, tayo po'y makinig at ilagay po natin ating mga kamay sa tapat ng ating mga puso at sama-sama natin pagnilayan ang salita ng Diyos. Our gospel reading is from the letter of St. Paul to the Corinthians, 2 Corinthians, chapter 5, verses 17 and following. Ikalawang Korinto, Kabanata 5, talata 17 hanggang sa mga sumusunod. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sa ating pong sariling wika, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod, nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kaming mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Sisters and brothers, ang salita ng Diyos. To God, to God be the highest glory. Ating purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sing, O Lord, unto thee, and
purihin na malakas ang Diyos na buhay. Yung may sigla. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, taas po natin mga kamay. Yung dalawang kamay natin. Let us proclaim these words. Sabihin natin, I am saved to serve. Naniniwala po kayo ligtas na? Wala na kayong magagawa, nakataas ng kamay nyo. Kaya pinataas ko ang kamay, baka mamaya pag pinataas ko at tinanong ko kayo, kayo ligtas na, hindi nyo itaas ang kamay nyo. So para sigurado na po tayo, no? We are saved to serve. Amen. Next is, I am loved to love. Naniniwala kayo? Naniniwala po tayong may nagmamahal sa atin? Amen. Purihin na malakas ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So, brothers and sisters, bukas ano pong ating ipagdidiwang? Sikat na sikat sa Pilipinas? All Saints Day. And followed by All Souls Day. Ngayon daw po sa Pilipinas ay traffic na. Yung aking anak from Tanawan hanggang Manila, inabot daw po siya ng 10 hours ang kanyang biyahe, balikan. So sabi ko, para kang pumunta ng Qatar. So dahil marami ngayon sa atin, tradisyon, practice, kultura, pumupunta sa mga libingan, no? Sa mga, ang tawag doon, himlayan, no? Sa eternal gardens, upang puntahan ang mga mahal sa buhay na yumauna. At ito po ay isang napakagandang tradisyon nating nakamulatan, di po ba? Dahil tanda ko noon, nang ako ay bata pa, paborito po ako na ipadala ng aking mga kamag-anak doon sa Tanawan upang maglinis. So dala-dala ko noon ay asarol, yung panggapas, at ako'y binabayaran ng 5 piso, no? Para pumunta sa Tanawan. At ang ginagawa ko para makarami ako, sabi ko, kung sino sa inyong gustong magpalinis ng nicho, ay one time na lang napunta ko. Kaya po maghapon, ayun, ganun ang ginagawa ko. Tapos pag pipintura, iba po ang bayad noon, may materialis pa iyon. Kaya nang pagkapanahon po ng Todos Los Santos, hindi ko malilimutan yan, dyan ako nagkakapera. Nung araw, nung ako'y bata at nung ako ay nagbibinata na. Pero, isang bagay po ang hindi ko alam nung araw, at marami sa atin ang hindi alam, para sa atin ay just to remember them, no? Marami sa atin ang pumupunta sa nicho, pumupunta sa ating mga mahal sa buhay, nililinis, pinipinturahan, at inaalala natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero karamihan, nakakalimot na gawin ang pinaka-main purpose is ipagdasal. Yan yung isang bagay na natutunan natin dito bilang isang Katoliko sa simbahan na kapag tayo pumupunta sa mga mahal natin sa buhay, inaalala ay ipagdasal. Okay, yan po ay aking i-share sa inyo as part of introduction. 1, 2, 3. Ayan. So ito yung introduction lang dahil napakahalagang pagdiriwang po ito. Bakit po importante nating alalahanin ang ating mga mahal sa buhay? Kapag tayo pupunta sa mga libingan, no? Bakit importante? Diyan po tayo madalas napupulaan ng mga ibang sekta. Ang sabi ng mga ibang sekta, kapag daw po namatay na ang isang tao, wala na yon. Dead na. Bulok na. Bakit mo pa kailangan puntahan? Bulok na. Nagpapagastos kayo ng musileo, nagpapagastos kayo ng malaking pera para i-maintain. Pero iba po ang paniniwala natin, mga kapatid, sa mga nanonood ngayon, dahil para sa atin, ang pag-aalala natin ay hindi lamang para sa mga buhay. No? Ang masakla po minsan kasi, nung nabubuhay yung tao, hindi naaalala. Pero nung namatay yung tao, laging inaalala. So yun po naman ang mali. Ang dapat nating gawin, lagi nating alalahanin yung buhay. Habang buhay, bigyan ng bulaklak. No? Habang buhay, ipagsindi ng kandila upang laging ligtas.
Hindi po masama yun. Kaya nga po meron tayong grotto, di po ba? Napapansin niyo ang grotto, ang haba lagi ng pila. At naniniwala ako sa mga nagdarasal dyan, ipinagdarasal nila yung mga buhay. Sa Pilipinas, di po ba, kung inyo makikita ang mga simbahan, iba-iba po ng kulay ang kandila. No? Kulay pink, 5 piso. Kulay blue, 5 piso. Kaya lang, ang dami mong kailangan ipagdasal, gagastos ka ng 100 kasi iba-ibang kulay. Pero, as a practice, minsan din natin tinitingnan yung ating binibili, di po ba? Nakatuon tayo doon sa ating ipapanalangin. At ito pong isang magandang practice natin dahil naniniwala tayo, bakit kailangan nating ipagdasal ang mga mahal natin sa buhay na sumakabilang buhay. Yan po ang magandang term ng mga Katoliko. No? Pag sinabi mong namatay na, yan yung term ng ibang sekta. Pero tayo, ang magandang term po natin, sumakabilang buhay. So, nasaan yung kabilang buhay na iyon? It's a mystery. So, naniniwala po tayo na mayroong purgatorio. Yan. Ano po ang purgatorio? Ang sinabi ni Brother Albert last time, no? This is Hades. Ito yung Hades na kung saan hindi ito punishment. Ito pong lugar na ito ay hindi punishment. Ang lugar pong ito, this is a place wherein all the souls are in the state of mercy and love. Na kung saan itong mga kaluluwa na ito, na naging banal, namuhay ng banal, meron pa silang kailangang purgahin, no? Linisin, cleansing. Ito yung mga taong nagkasala ng venial sin na kung saan hindi naikumpisal. Take note, venial sin. Ang nagkakasala ng mortal sin na hindi na ikukumpisal hanggang sa namatay, God only can judge. Hindi tao husga. Kaya nga po sabi ni Father kagabi, ng mga nagsimba, kaya lahat ng mga nagpapakamatay ngayon, mga nagsusuicide, di po ba? Binibindensyo na. Kasi bakit? Hindi natin alam yung seconds before he died or she died, maaring siya'y humingi ng tawad. And we know what is God's attitude. Anong attitude ng Diyos? Mapagmahal, mapagpatawad, maawain. Okay? At mga kapatid, bakit ko po pinili ang gospel reading ngayon? Dahil bakit? Diyan po natin iuugnay ngayon ang ating topic. Ano po ba yung isang salita na ating napakinggan na kung saan ito ang ginawa ng mga santo? Bakit dalawa po ang ating pagdiriwang? November 1, All Saints Day. Bakit hindi pa pinagsama? Lahat All Souls Day na lang. Kasi importante pong alalahanin natin yung November 1, pag-alaala sa mga banal na nagtagumpay sa buhay. Tagumpay, hindi lamang tagumpay na iniisip natin, they acquired wealth of this world. No. Ako po ay merong libro ng talambuhay ng mga santo. 2 volume po yun. Sa aking pagbabasa ng talambuhay ng mga santo, mga kapatid, isa lang lagi ang makikita nyo doon. Sila lahat ay nakipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa. Pag sinabing nakipag-isa kay Kristo, ano pong ibig sabihin noon? Sa huli, ang sabi doon ni San Pablo sa mga taga-Korinto, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ang lahat ng namatay na mga santo at mga banal, ngayon ay nasa langit, hindi na dumaan sa purgatorio dahil bakit? They live an exemplary life. Exemplary role model para sa atin. Silang lahat ay nakipag-isa. Iba po ang nakikiisa sa nakipag-isa. Yung nakikiisa lang, sama lang ng sama. No? Sama lang ng sama yan. Pero hindi yan nakikipag-isa. Iba ang nakapag-isa sa nakikiisa. Ang nakikipag-isa, no? Lahat ng meron si Kristo, anong katangian niya? Gusto niyang i-acquire yon. Gusto niyang i-imitate yon. Gusto niyang isabuhay ang isinabuhay ni Kristo. Kasama doon ang suffering. Kasama doon ang sakripisyo. Tayo lahat,
machismis lang, no? Mapulaan lang, masabihan lang na hindi maganda. Iba na agad ang attitude. Ang mga santo at mga banal, mga kapatid, iyan ang pagninilayan natin. Nung sila'y nakipag-isa kay Kristo, lahat ng tinanggap ni Kristo, lahat ng dinanas ni Kristo, isinabuhay nila. Napakahirap po noon. Amen. Kaya po, kung yung babasahin ang mga istorya ng mga patotoo ng mga nasa purgatorio, yun daw pong nasa purgatorio, hindi nila kayang ipagdasal ang kanilang mga sarili. Kahit sila'y namuhay na may kabanalan. Sinong kailangan magdasal para sa kanila? Tayong nabubuhay. Kaya nga ang nabubuhay at namatay, laging magkaisa yan. Dahil ang mga namatay na santo, kaisa natin yan. Sila ang nag-i-intercede para sa atin. At tayo naman nag-i-intercede sa mga nasa purgatorio. Kaya pinaghiwalayan, All Saints Day and All Souls Day. Kaya po yung mga paniniwala natin na yung mga namatay na natin mga mahal sa buhay, Tay, Nay, ipagdasal niyo ako. Nandiyan na kayo sa heaven. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hindi lahat na namamatay na pupunta sa langit. Hallelujah. Kung ang tao ay namuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at sasabihin natin nasa langit, iba ang paniniwala natin, iba ang belief system natin. Ibig sabihin lang nun, kung siya'y hindi namuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ay lahat na pala ng pwede mong gawin at ikaw ay pupunta pa rin sa langit. Di po ba? So maling paniniwala. Kaya ngayon, ano ang dapat natin gawin? Gayahin natin ang mga banal na mga santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, they need prayers. Yung lahat ng mga mahal natin sa buhay, kasi hindi natin alam, maaring sila'y nasa purgatorio. Kaya nga po, isang bagay na natutunan ko, nung ako'y maging EM, na tinuro ng mga pare, kapag daw po tayo ay nagdadalo ng Santa Misa, kapag ka sinabi na ng pare na ipanalangin ninyo, diba? Mga sarili niyong panalangin, iasal natin, sabihin natin sa Diyos, Lord, I pray for my father, I pray for my mother, mga namatay na. I pray for my relatives. Banggitin niyo po ang pangalan. At isa pong napaka-effective daw po, at ito ay ginawa ng mga banal, si Saint Gertrude. Isa sa mga practice niya, habang itinataas ang banal na hostia, no? Binabanggit niya ang kaluluwa ng kanyang mahal sa buhay. And with that, may mga santo na nagpatotoo, meron nagpapakita sa kanila na kaluluwa, humihingi ng panalangin. Alam niyo po ba, merong isang bishop na nagpakita sa isang madre, yung madre ay malapit na malapit sa kanya. Itong bishop, ang alam ng madre, ito'y banal, na buhay ng banal. Ngunit, humingi siya ng prayer sa madre, Sister Hope. Ang tawag niya sa madre ay Sister Hope. Pray for me. Sabi niya, I've been suffering here. So imagine yung kanyang suffering, hindi pala suffering, I've been here and I'm being cleansed. I need your prayer. I've been here for 80 days. 80 days na siya doon sa purgatorio. Ang sabi ng madre, Bishop, you have been dead only for 2 days. Ba't ang sinasabi mo 80 days? Sabi niya, dito sa purgatorio, ang time ay mahaba kaysa sa time dyan sa mundo. So just try to imagine, kung hindi natin ipagdadasal ang ating mga mahal sa buhay, ang habang panahon nilang ipaghihintay lagi ang makarating sila sa langit. Pero sabihin ko sa inyo, ang lahat daw po na nasa purgatorio, they are assured of salvation sa pagbabalik ni Kristo. Naniniwala kayo? Amen. So yan po ang paniniwalang Katoliko. Amen. At mga kapatid, ang lahat po na napipurify sa purgatorio, diretso sa langit. At pag diretso niya sa langit, yan ay sila na ang mag-i-intercede para sa atin. Kaya nga yung mga namatay dito sa lupa na nagpakita ng kakaibang kabanalan, isa na dyan ay si
Yung nakaraan lamang, no? Yung batang santo. The millennial saint, si Carlos Acuti. Di po ba? Siya ay ang nag-promote ng Holy Eucharist sa mga bata, sa mga kabataan, using the artificial intelligence. So try to imagine, with the advancement of technology, hindi nagbabago ang grasya ng Diyos sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin Diyos. So mga kapatid, heaven is a state of perfect holiness. Walang makakapunta roon na may bahid ng kasalanan. And sabi sa Revelations 21:27, nothing unclean will enter it. Kung basahin niyo ang Revelations 21, nandoon po inilarawan kung ano ang langit. Bagong langit, bagong Jerusalem. Okay? So, punta na tayo sa ating topic. Okay? Introduction lamang po yon. Okay, gumawa po ako ng equation sa ating topic, no? Change of mind plus change of heart is equals to change of life. Niniwala kayo? So ano po bang ibig sabihin na lagi natin naririnig? Metanoia. Metanoia means change of mind, no? When we undergo metanoia, ang sabi po ng Catholic Church, a complete change of our inner understanding, will, and moral compass. Yan po ang metanoia. The inevitable result is a change of our entire life and behavior. Kapag daw po nagkaroon ng pagbabago ng kaisipan, metanoia, nagbabago lahat. Karakter, pati ang physical form nagbabago. Ang tawag naman doon ay metamorphosis. No? Metamorphosis. Nagbabago yung form. Kaya magtataka kayo sa inyong sarili, nung wala pa kayo sa Panginoon, wala pa tayo sa Panginoon, tingnan nyo na kayo yung mga binata at dalaga. Ang pangit. Kasi wala pa sa Panginoon. Ngunit nung nakipag-isa kay Kristo, wow! Nagpabelo ka, sister. Bakit ang ganda-ganda mo ngayon? You have a glowing skin. Ha? At ang sasabihin mo lang naman ay, metanoia ang gamit ko. Ay, makabili ng metanoia. Saan nabibili yan? Pumunta ka sa simbahan. Ia-apply yan sa'yo ni Kristo. Ha? Magandang product yan, no? Metanoia. No? Ano po ang antonym ng metanoia, mga kapatid? Sino nakakaalam ng antonym ng metanoia? If the metanoia is change of mind, ang antonym po ng metanoia ay metinoyo. Ang metinoyo, ito po yung salted mind. Okay? Kapag ang tao ay laging tinotoyo, iba po ang kaisipan niyan. Okay? Kaya wag kayong totoyoin, no? Kapag ka po may tinotoyo dito sa gawain, sabihin mo, ay nako, may metinoyo na naman. Okay? Metinoyo. Hallelujah. Iba talagang tumakbo ang isip ko pag nagninilay. So, we need to follow the example of all saints, mga kapatid, dahil bakit? Sila yung namuhay, they embrace metanoia, lahat ng mga santo. At yan po ang ating pagninilayan, mga kapatid. Why all those saints embrace metanoia? They were all enlightened and they were all endured all the troubles. They endured all the troubles of this world by following Jesus Christ. Amen. Lagi po ko pong ine-emphasize lagi sa gawain, no? Lagi ko ine-emphasize dito na that we need to imitate Christ. Dahil lahat ng mga santo, kung babasahin niyo ang talambuhay nila, they have one common denominator. Nakipag-isa, kanino? Kay Kristo. Ang atake po ng demonyo ngayon, mga kapatid, Satan is attacking the youth, especially. Mga youth dito, no? Lahat ng mga youth, taas ang kamay. Lahat tayo youth. Youth for Christ. Amen? Si Sister Joan nga, leader ng youth. Amen? Ay, may ikukwento ko sa inyo bago ko i-share ito. Ang ganda na nangyari doon sa Grace Abound. Praise the Lord. Ako po'y blessed na blessed.
Kahit po si Brother Eric ay paos na paos, no, sa kauubo. Aba, noong ang marriage boot ay nagsimula na, nung una, nung nakikita ko, observe ko, konti naman ang mga pumipila. Aba, ito na. Noong pumila na kami, si Brother Albert, nakita ko doon ba? Ang dami nang pumipila, ang dami nagtatanong. Tingnan ko si Brother Albert, Brother Albert, ano ba mga tinatanong ng mga yan? Curious ako, kasi salita ng salita si Brother Albert. Seryoso. Sabi ka, Brad, anin mo lang kung ano yung mga tinatanong na, tapos ito, gawin mo to. Okay, sige. So ito na, kami ng aking sister wife, ni sweetheart, upo kami. Sabi ko, I will do the talking. Ha? You just back me up. Okay? So ngayon, pila sila. Alam niyo, ang pumila, ina-expect kong pipila, ay yung mga couple na, yung mga partners. Mag-boyfriend, girlfriend na. Aba, yan nakapila yung mga teenager. Sabi ko, anong itatanong namang ito? Excited sila, excited. At alam niyo, nakakatuwa kanilang mga tanong. No? Sabi nung isa, when is the right time to have a boyfriend? Wow! Sabi ko, ang hirap ng tanong. Sabi ko, the right time will come if you pray to God. Safe, ha? If you pray to Jesus Christ, okay, pray for it, and that right time will come. And what do you think is the right age? As you know, 18 is the right age for you to entertain suitors, but it depends on your parents, ha? If your parent is strict, so consult your parents, ha? At ito pa, meron nagtanong, Tito, how can I preserve chastity? Oh my God. Ang hirap ng mga tanong. Pilingaling ako, akala ko pa marriage boot ito. Ang mga tanong, sabi ko, tingin ko itong mga to, nahihiya magtanong sa parents. Kaya, openly, itinatanong kasi bakit ibang tao tong kaharap nila. So, binigyan tayo ng ganong mindset. No? Okay. Then, advice. Then, maya-maya, apat na naman ang pumunta na mga kadalagahan. Ang mga tinatanong, alam niyo kung saan? Tungkol sa relationships. Very curious sila. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Ilang taong ka na ba? 15. Ay tama nga lang, wag ka munang mag-get boyfriend. Ang bata mo pa. Kasi mga bata, lalaking bulas. Hindi mo alam kung sino yung mga maiedad na. At alam niyo, again, napaka-importante sa mga testimonials isa. Kasi nang tinanong ko sila, and when you serve God through your ministry, what changed in you? Ay, Tito, alam nyo, dati, nung hindi pa ako sumasama sa kanila, wala lang, hindi ko alam, ano ba ang buhay? I thought I just have to enjoy, YOLO, Yung mga binabagi na YOLO. So, FOMO. Sabi ko, mga ginagamit na term ng mga to. Buti na lang, alam ko. Fear of missing out. FOMO. No? Fear of missing out. Ang mga kabataan, they have fear of missing out. Kaya they're into social media. Ipinopost sila yung mga trending ngayon. Kasi gusto nila manggaling sa kanilang information because they fear of missing out. Ano yung missing out? Yung mga trends ngayon. At meron naman, finally, merong isa taga rito, ang pumila rin. And they skip the line. Ang haba ng pila, they skip it. No? At very curious sila about their future. No? What is your point of view, Brother Eric? Being a husband. Paano mo, ano ang ginagawa mo? Being a husband, what is point of view? At paano mo hinahandle yung being husband? Sabi ko, mahirap na katanungan yan. Pero you just have to love. If love is there, and you will just do it, apply it, and I told someone there, no, yung isang, make your wife happy always. That's my secret. Sabi ko sa kanya, ang wife mo kailangan laging happy. Happy wife? Nakita nyo? Alam na alam nyo?
Hallelujah. So ngayon, mga kapatid, natuwa ako noon kasi bakit? Marami sa kanila nagpatotoo nung nakilala nila si Kristo. Sa pamamagitan ng ministry, nagbago ang kanilang pananaw. So nakita nyo? Metanoia. So ngayon, mga brothers and sisters, it inspired me para mabuo ang topic ngayon. What we have to do and what we have to remember for us to have change of mind, change of heart, and a change of life, and a change of form physically. Kasi kung ano nakikita sa atin physically, mga kapatid, and that is the condition of our soul. Kung nakikita sa atin physically, masayahin ka, and that is the state of your soul. Tuwang-tuwa ang demonyo, si Satanas, siya'y umaatake ngayon sa mga kabataan. Kapag ang mga kabataan, they are always, doing FOMO. Ang mga kabataan ngayon, because they fear of missing out, they're into social media. Ang itinuturo ni Satanas ngayon, mga kapatid, ang atake daw po ngayon. Hinahayaan niya ang mga taong to have morality. Maayos na morality sa buhay, moral values. Just be good. Just be nice. Don't harm anyone. But, avoid Jesus Christ. Marami ang mga nagpapakamatay ngayon, inyong naririnig ang mga news. Ang bait daw naman. Mabait na anak. Di ba? Maganda. Ang daming pwedeng mangyari sa buhay. Bakit kinitil ang buhay? Ang nawawala sa isang taong nagpapakamatay, mga kapatid, ito sineshare ko lagi. Ang nawawala sa kanya ay ano? Ano ang nawawala sa kanya? Hope. Kapag nawala sa tao ang hope, mga kapatid, wala lahat. Ganyan na nangyari kay Judas Iscariote. Hope ang nawala kay Judas. Kasi bakit? Para sa kanya, that's the end of the rope. That's why he looked for the rope. Diba? End of the line. End of the rope. That's why many people are looking for the rope. Hallelujah. So, brothers and sisters, anong dapat natin gawin? At paano natin gagayahin ang mga santo? No? Hindi yung mga kaluluwa na mga santo. Kasi ang mga santo, na itala ng kanilang mga buhay, alam natin kung anong ginawa nila. First, mga kapatid, sa pagbabasa ko ng talambuhay ng mga santo, ito ang isa sa bagay na ginagawa nila at ginawa ng mga nabuhay. Define yourself according to God's design. Okay? Tandaan natin, number 1. Define yourself according to God's design of you. Paano po ba tayo dinesign ni Kristo, ng ating Diyos? No? We are designed by God. Tandaan po natin ang ating blueprint. Babalikan po natin lagi ang basics about our creation. God designed us perfectly, without blemish. At ang sabi doon, God is very much delighted on His creation. So, ibig sabihin, kapag ang Diyos ay natuwa at kakaibang tuwa, galak ang kanyang ipinakita, that is something delightful. Hindi po pwedeng ang Diyos ay natutuwa, pero yung kanyang kinatuwaan ay hindi perfect. Kasi iba ang mindset ng Diyos kaysa sa atin. Di po ba? We are created according to His image and likeness. Just try to imagine. So, we have to define ourselves according to God's design. Kapag tayo ay nag-iisip about being unworthy, kapag nag-iisip tayo na tayo ay kawawa, no? Ano yung kawawa sa English? Pathetic. Kaya ang ating goal is what? I-post natin yan. Our goal is from being pathetic to
prophetic. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. If you design yourself according to God's design, now your state is from being pathetic to prophetic. Ang mga santo ay naging prophetic, mga kapatid. Mula na nakilala nila si Kristo, they are looking forward for their salvation. To be with Christ. Di po ba? Minsan mahirap maunawaan kasi bakit? Superficial po ang ating mindset, ang ating paningin. What we see, no? To believe is to see. Di ba sabi ko nang nakaraan, iba na dapat ang mindset natin. Before we see it, we believe it first. Amen. Ganyan ang santo. Before they see it, they believe it first. Ang mundong ito, see it first for you to believe. Sa atin ang tinuturo, believe first and you will see. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And that is prophetic. Prophetic yan. Ano po ba ang trabaho ng propeta, mga kapatid? Magpahayag ng tungkol saan mensahe ng Panginoon. We are the messengers of God. Kaya dapat iniingatan natin ang ating mga dila. Sa dila nakasalalay ang kamatayan at ang buhay. Kung gusto nating lumago sa buhay, kung gusto nating pagpalain sa buhay, ang dila gamitin natin to profess, to prophesy our future. I-prophesy mo ang future mo. Yan ang gawin natin, mga kapatid. May napanood po ako sa AGT. No? Nanonood kayo ng AGT? America's Got Talent. This is a story of Archie. No? Si Archie. Si Archie po, isang negro. Sa to lang napaluha ako rito nung napanood ko itong nag-audition na to. Si Archie, he was imprisoned for 37 years. Ewan ko napanood nyo to. He was imprisoned for 37 years, but falsely accused. Ibig sabihin, mga kapatid, nakulong siya sa hindi niya kasalanan. He was convicted of a crime, at ang sabi niya, siya ay naakasuhan na ng rape. Dahil malapit sa kanya yung lugar na pinangyarihan, dinakip siya, may mga witness, 3 witness, sinabi na siya ang, kumbaga, it was already corroborated ng mga witness. At sinabi siya yung ng rape. Ito yung nangyari sa Louisiana. At siya hinatulan without parole. 37 years siya nagdusa. At sa to lang, napaluha ako sa sinabi niya. Sabi niya, I was imprisoned. Sabi niya sa judges, no? I was imprisoned. But I didn't let my mind to be imprisoned. I was always looking forward that someday I will be vindicated. At ang sabi niya doon, napapanood ko ang AGT sa kulungan, and I was looking at myself standing on the stage, sharing my talent, singing. Yan daw lagi ang nilulook forward niya. Just try to imagine, 37 years. Sino dito ang 37 years old na? Just try to imagine, 37, no? Youth. Okay? 37 years. Makulong ka lang sa kwarto ng ilang minuto, nagsisigaw na. Yung mga nalalak sa elevator, ilang minuto lang, di po ba? Takot na. Si Archie, hindi niya hinayaan na i-define siya sa loob ng kulungan as convicted. Hinayaan niya na siya ay ibuli. No? Sabi niya, lahat dinanas niya sa loob. Nabuli siya. Kasi nga rapist. He was labeled as rapist. No? Pero, mga kapatid, because Archie, I believe, no? Because he has that metanoia, hindi siya tinotoyo. Walang metanoio sa kanya.
So, ang ina-apply niya lagi, mindset, looking forward, and he was always praying, God, I know there is justice. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And ano pong nangyari? It happened. Isang araw, pinalaya siya, and ano ang kanyang ginawa pagkalaya niya? Nag-audition siya sa AGT. Ha? At ang ganda ng kanyang kinanta, nalimutan ko ng kinanta niya eh. Iyak ang mga judges. Tayuan ang mga audience. And now, sabi nga ni Simons, and now, this is the reality. Kung ano yung nilook forward mo, nangyari sa'yo. And we have to have that kind of mindset. We have to define ourselves according to God's design. Kapag tayo ay lagi nag-iisip na mabuti lagi para sa ating, especially for ourselves, just try to imagine, kapag tayo nag-iisip lagi ng para sa ating kabutihan, and we are always prophesying it, someday, tatayo ako dyan sa harap. Magpapatotoo ko, tagumpay ako sa buhay. Someday, tatayo ako dyan, ako'y na-promote sa trabaho. Someday, tatayo ako dyan, gumaling. Ganyan dapat ang attitude natin, kagaya ni Archie. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, bakit minsan nagbabago tayo ng design ng ating sarili? Kasi alam nyo, nung tayo dinesign ng Panginoon, dinesign niya tayo na para tayong premium na product. And I'll give you an example, no? Because we are always being tested. Para tayong Lexus, no? Premium brand, no? Ganyan tayo eh. Designed by God. Luxury, comfort, no? Convenience. Na kapag sinakyan mo, ay talaga namang wow. No? Pero, itong product na ito, bago mo masakyan, alam niyo po ba ang ginagawa sa manufacturing? Binubuo yan, binubuo. And with the research and development team, bago po yan i-mass produce, bago ibenta sa markado, no? Sa market, it will go a rigorous testing. At ako po ay nakapunta sa Japan, ang tawag doon sa Tajimi, no? Area. Ito po ay area na province na kung saan almost 100 hectares of area. At meron po itong facility na kung saan doon tinetest ang lahat ng mga vehicle. Ano ang tinetest sa kanila? Endurance. Quality. Reliability na sasakyan. Tinetest yan. Batuhan, no? Rugged road, snow. Meron silang simulation ng snow. No? Tinetest doon. Freezing temperature. Kasi kapag ibebenta sa Middle East, ang sasakyan, ito, bigyan ko yung idea, pag ibebenta sa Middle East, itetest yan sa sandy area, rocky area. Kapag yan idadalhin sa US, snowy area, at doon itetest ang endurance ng sasakyan, check kung maglilik, magko-corrode, lahat ng test. At kapag kayo nakapasa sa testing, saka yan ibebenta. And dahil dumaan to sa matinding testing, malaki ang nagastos, mahal ang presyo. Di po ba? Ganyan tayo. God paid a price for us. Dahil tayo'y mahal, we are expensive. Amen? So don't label yourself as cheap. Kayo nanonood ngayon. Huwag niyong hayaan, don't let people label you as cheap product. Tandaan mo, Lexus ka, Mercedes ka, Ferrari ka, no? Lahat. Don't settle for less. Kasi bakit? Kapag nilevel natin ang sarili natin, mga kapatid, as cheap, unworthy, then we are changing God's design of us. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
ito po, nagdadasal tayo lagi mga kapatid, di po ba? And papaano natin at anong ginagawa natin sa ipinagdadasal natin? Mayroon isang santo nagsabi, we have to live the prayer we prayed for. And your life will live. Live the prayer you prayed for and your life will live. Ang sabi ng santo, ang lahat daw po ng ipinagdadasal natin, isabuhay na natin. Because we already prophesied it. Kapag sinabi nating, Lord, next year, meron akong salary increase. Isabuhay mo na meron kang salary increase. Lord, someday, I will become a manager in our office. Tama na ang pagiging admin. Ako na ang magiging manager. Then prophesy for it. Act like a manager. Talk like a manager. Amen. Ganyan po ang ginawa ko. Ang yabang ko, Batanggenyo eh. I acted like an engineer. I talk like an engineer. I walk like an engineer. And I become a manager. Just try to imagine, ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin? Napatunayan ko po yan sa aking buhay. Si Brother Eric, ipinapadala ngayon sa iba-ibang bansa. Hindi sa ako nagyayabang. Ipinapadala to represent the company. Why? They trusted me so much. Na kapag ako'y pinadala, may mangyayaring maganda. Amen. So nanggaling lamang po ako ng last time sa Melbourne, Australia. At pag uwi ko po, ako po'y nagkaroon ng sakit. Hindi po wow. Wow! Doon pa lang sumaman ang pakiramdam ko. Alin yung bakit? Ang temperature pala sa Melbourne ay talagang paiba-iba. Sa gabi, 6 degrees. Sa umaga, 7, 9 degrees. Di naka-winter clothing ako. Pagdating ng tanghali, 24, 28. Pagdating ng tanghali, ay madalas po kaming lumalabas. Ang tawag doon, Gemba visit. No? Gemba is workplace, field visit. Madalas lumalabas. So, tinanong ko yung taga doon, is the weather, is that okay? No. Erickson, we're used to it. The crazy here is crazy, unpredictable. We got used to it. Oh my God, I won't get used to it. Sabi ko, ngayon pa lang iba na ang pakiramdam ko. At second day pa lang doon, gusto ko nang umuwi ng Qatar. Kasi hindi ako makatulog. At pagbalik po dito, ayun na, tinamaan na ng magaling. Nakita nyo ang design sa atin ni Lord? Kung ipinanganak ka sa Pilipinas, your design is for the weather in Philippines. Yung ipinanganak sa Africa, na iba ang kulay, their design is for that weather. Kaya ba't ko i-share sa inyo? Doon ko napatunayan sa Australia. Hindi pala ako dinesign para sa Australia. So hindi ako pwedeng mag-migrate doon. Ang gusto ko lang sa Pilipinas kasi bakit? Meron tayong napakagandang klima. And we call it what? Anong tawag sa klima sa atin? Tropical. Amen. So, brothers and sisters, we have to live the prayer we prayed for. If you are designed by God according to what Jesus Christ described all of us, live with it. Amen. So pangalawa mga kapatid, ito napaka-importante. Stone is stone from heaven, whoever gets hit, magbago na tayo. Pangalawa, don't let your past ruin your future. Yan ang mga santo. Ang mga santo, nung binasa ko yung mga talambuhay, ang sasama ng buhay, especially si Saint Augustine. Si Saint Augustine, lahat na ng bisyo, you name it, ginawa niya. Babaero, sogalero, mag-iinom, isinusumpa sa kanyang lugar. Lahat na nagawa niya. Kung kami ni San Agustin ay maging magka-contemporary, no? Mahihiya siya sa akin. Nakita niyo, sa kasalanan kong nagawa sa buhay,
Abay, mahihiya pa si San Agustin sa akin. Sa tindi ng kasalanan ni San Agustin. Pero anong ginawa ng kanyang ina? No? Ang kanyang ina, sino ang kanyang ina? Si Santa Monica. For how many years siyang ipinagdasal? 30 plus years. Ipinagdasal siya ni Santa Monica. Magbabago ang anak ko. He is designed by God to serve Him. He is designed by God to be loved. Wala siyang sawa sa kadadasal. Anong nangyari kay San Agustin? Hanggang ngayon, inaalala natin si San Agustin. At ngayon, ang Papa natin is Augustinian. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nakita nyo? So don't let your past ruin your future, mga kapatid. Kagaya ni San Agustin, kagaya ni Saint Francis sa Assisi. Alam nyo bang kwento ni Saint Francis? Siya naman ay napakayaman. Trader ang kanyang mga magulang, nagbebenta ng mga tela. Nung si San Agustin ay namulat, no, nakilala niya si Kristo. Kumukuha siya ng mga tela, pinamimigay niya sa mga tao. No, yung mga rolyo ng tela. Hanggang sa ang ginawa na niya talaga, hindi niya kayang tiisin. Hindi pa rin sapat itong gantong buhay. He secluded himself. He stripped of himself ng riches ng kanyang mga magulang. Ha? Nagpunta siya sa Assisi. At doon, he lived a life of chastity. Grabe ang ginawa ni San Agustin. At ang sabi ng mga scholars, Saint Francis really imitated Christ. At si Saint Francis po ang isa sa mga santo na nagkaraan ng stigmata, mga kapatid. No? Kasi ang sabi niya, Jesus Christ, I want to bear the suffering that you have suffered. Nagkaroon siya ng mga sugat, mga kapatid. So nakita nyo, ang sasamang mga tao, but eventually naging santo. So tayo habang nabubuhay, may pag-asa, mga kapatid. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos 3:13-14, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagtawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ano ang kanyang nilulook forward? Ang buhay na nasa langit. Ano bang meron sa langit? Basahin niyo yung Revelations 12. Yon ang description ng bagong Jerusalem, bagong langit. No? Amen? Kaya nga, mga kapatid, lagi nating kantahin. Binabago mo ako araw-araw. Panginoon, binabago mo ako araw-araw. Tayo tayong lahat. Hallelujah! Praise you, Jesus!
ng Diyos araw-araw. Amen. Step by step, mga kapatid. Dapat habang tayo ay tumatagal sa gawain, nagbabago ang buhay, paunti-unti. Change is inevitable, mga kapatid. Hindi maiwasan ang pagbabago. May magbabago at magbabago talaga. Kailangan magbago. Tandaan natin, next year, 2026 na. Kailan tayo dumating sa Doha? Pero tanda pa nyo, noong time na pumunta kayo, 2005, 2025, 20 years nang nakaraan, imagine. Pero tanda pa natin ang mga nakaraan, di po ba? Alin po ba ang tatandaan natin? Yung magandang nakaraan o masamang nakaraan? Maganda, di po ba? Kaya tayo gumaganda eh. Di ba? Lalo sa mga mag-asawa. No? Sa mag-asawa, napaka-importante. Lagi nyong babalikan, reminisce always those years that you were always telling love to each other. Ayan, kinikilig na yung choir. Kinikilig, hinampas na. Hallelujah. So, importante po yun, no? Mga brothers and sisters, huwag nating kakalimutan. Our past is only one of the chapter in the book of our life. Yung past natin. Kung ang ating book ay after to chapter 100. Ilang taon niyo po gustong mabuhay? O, si Brother Eric, ang gusto ko hanggang 95 years old. Yung pinagpe-pray ko, Lord, hanggang 95. Kaya po, every 6 months, lagi ako nagpapakonsulta sa doktor. And thank God, okay lahat ng mga tests. No? Medyo may tumaas ng kaunti. Naku, worried na agad ang asawa ko. Sabi ko, grabe ka pa naman. Malapit lang sa borderline. Hindi. Kailangan, grabe ang standard niya sa akin. Pagdating sa aking health. No? Alagang-alaga. So, tandaan natin mga kapatid, kung mahal natin ang ating sarili, prophesy. Lord, gusto kong mabuhay. Si Brother Mike, anong prayer ni Brother Mike? Ang sabi ni Brother Mike dati, 85. Tanda ko yan, lagi niya sinasabi. Ilang taon na si Brother Mike ngayon? 88? 88 years old. He surpassed his target. No? And now, he's adding more. Ilang taon ang gusto niya? Ha? Ang alam ko nung last time, 95 ba? O 120? Praise the Lord. Mahirap na ang 120. No? Amoy lupa ka na. Kulay lupa ka na. Mukha ka ng lupa. 1, 2, 3. Upo ulit tayo mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, our past, tandaan natin, our past is only one chapter in the book of our life. Isang chapter lang yung past natin. No? Kasi bakit? Nakaraan na eh. No? Kung nasaktan ka sa sinabi ng kapatiran, naghingi ka ng advice, brother, hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali. O bakit, sister, anong problema? Iniisip ko yung sinabi ni sister. O bakit? Anong nangyari? Kasi ng 2022, sinabihan niya ako ng ganito. Sister, 3 years na nakaraan. Ano ba sinabi sa'yo? Ang pangit daw ng buhok ko. Kaya lahat na ginawa ko sa buhok ko, nagpakulot, Brazilian, nagpasalon. Maraming taong ganyan. Nabubuhay sa nakaraan sa sinasabi ng ibang tao. Your past does not define your future. Marami na nagsulat ng libro tungkol dyan. While hindi madidefine na nakaraan ang iyong future. Only God. Ang sabi sa ating binasa mga kapatid, 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. At ang sabi doon, next verse, ang Diyos ang gumagawa nito alang-alang kay Kristo. Amen. Anong ibig sabihin mga kapatid kayo nanonood? Hindi nyo kayang baguhin ang inyong sarili. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Maglagay ka man ng make-up. Takpan
Takpan mo man yan ng kung ano-ano. Magkunwari ka man sa harap ng tao, hindi kayang takpan yan ng reality. God only can change us through our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. So, mga kapatid, our past is only one chapter in the book of our life. We hold the pen. Tandaan natin. Tayo ang humahawak ng ball pen. Ball pen. Ito ang ball pen na magsusulat ng buhay natin. And this is the question, what you will write today? Anong isusulat natin sa ating book of life? Ano, yung mga sentimiento natin? Sakit natin? Lahat ng ating dinanas na hindi maganda? Yung bang isusulat natin? Ang kalalabasan ng ating buhay? Horror? Drama? May action? Comedy? How about love story? Sino dito laging gusto manood ng love story? My favorite. Alam niyo, may mga tao gustong-gusto horror. Alam niyo, nakatingin naman, nanonood. Gusto-gusto horror. Kasi bakit adventurous? May thrill. Pero, ang gustuhin dapat natin, love story. Love is story ng buhay natin kay Kristo. I have inscribed you in the palm of my hands. Di po ba? Hindi kita, yun ang kantang yun eh, malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Saan kinakanta yan? Sa patay. Pag kinakanta yun sa patay, ako! Pero ang kantang yun ay kanta ni Kristo sa atin. Siya ang gumagawa para sa atin. Kaya number 3, tandaan natin ang number 3. Importante ang number 3. Bato-bato sa langit. Don't save ill feelings. Don't save ill feelings. Itong masakit sa mundo. Mas marami tayong naiipon na sama ng loob kaysa ipon sa bangko. Totoo o hindi? Reality of life. Mas nag-iimpok tayo ng sama ng loob. Kapag tinignan mo yung ill account, no? Ill savings account. Sabi ni Pedro, pasok! Patingin ang iyong savings account. Ano pong savings account ay yung munang ill savings account. Aba, malaki na kolekta mo. Kontraktor ka, ano? May trilyones ang laman ng iyong bangko. Aba, ay hindi ko ho alam. Ay dapat nagastos ko. Ay talaga namang ginastos mo. Ay iniipon mo sa sarili mo. Ay patingin nga ng naipon mo. Ano naman yung naipon mo? Good deeds saving account. Wow! Matipid ka. 1,000 ang naipon mo. Kasi bakit? Nag-impok ng husto sa ill savings account. Hallelujah! Ang saklap. Napakasakit. So iwasan nating mag-impok, mag-ipon ng mga negatibong kaisipan sa ating buhay. Lahat nagsisimula, mga kapatid, sa negatibong kaisipan. Perspective. Then, eventually, it will be stored here. Then, it will be prophesied. Then, you will take action based on that. You will act on it. Pag-aralan nyo, sinasabi ng mga psychologists. Number 1 killer, mga kapatid,
hindi foods. Si Brother Eric matakaw. Wala akong restriction sa pagkain. But, is still healthy. Lahat ng barometer ko ayos. Medyo yung cholesterol malapit-lapit sa borderline, pero ayos pa rin. No? Kahit matakaw ka sa pagkain, mga kapatid, but ang kaisipan mo malinis, ang puso mo wala kang dinadalang anything, I'm telling you this, mga kapatid, you will be always healthy. Hindi ang lumalabas, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nagpaparami rito. Sabi ni Kristo, Bible, kundi ang lumalabas dito. Anong ibig sabihin nun? Ang lumalabas sa ating bibig na hindi magaganda, ang nagpapasama sa atin. Ang kaisipan natin na iniisip natin, isinasa puso natin na hindi maganda, ang nagpaparumi sa atin. Kaya nagkakaroon ng sakit sa puso, sa atay, sa bituka, lahat na ng sakit meron. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob dahil lahat ng ating itinatanim ay ano? Kapag may itinanim, merong aanihin. That principle is applied to all. Kapag nagtanim tayo ng sama ng loob, ano ang ating aanihin? Puot? Kasi yung sama ng loob, yun ang itinanim eh. Ano ang iyong aanihin? Galit. Puot. Puot, galit, hinanakit. Kaya pag nagtatanim ka ng PGH, saan ang takbo mo? Sa PGH, kayo nagsabi. Puot, galit, hinanakit. Ang takbo mo saan? Sa PGH. Alam nyo, sa Pilipinas, sinasabi ng aking sister wife at ang aking anak, yung anak ko po ay medrep. Ang ospital daw po sa Pilipinas, laging full pack. Kahit tinataasan na ng presyo, lahat ng examination, ang tao tuloy pa rin ang tuloy sa ospital. Kasi bakit? Because of physical illness. But they don't remember the hospital for the sinners is this place. The church is the hospital for the sinners. Bago ka pumunta sa ospital, pumunta ka muna sa simbahan. Makipagkasundo sa Diyos, sabi ni San Pablo. Makipag-isa kay Kristo, sabi ni San Pablo. Kasi bakit? Alam ni San Pablo, pagdating ng araw, alam ng mga banal na ito, binigyan na sila ng wisdom ng Panginoon. Darating ang panahon at alam ni Kristo na ang ospital magiging number one source of revenue ng mga may-ari. Dapat pala nagtayo na lang tayo ng ospital. Kahit bakit, ang laki ng kinikita ng ospital ngayon. Praise the Lord. Kung tayo po ay nagdarasal at sinasabi natin na may faith tayo sa Kanya, ay bakit naiipon pa rin ang mga sama ng loob? No? Kaya mga kapatid, don't save ill feelings. Kasi bakit? The spiritual consequences of saving ill feelings, nag-research po ako, it stagnates your growth. Ano ibig sabihin na stagnate? Nai-stuck ka lang. It stagnates your growth. Kapag kayo ay meron laging masama ng loob, hindi ka lalago. Yan ang sabi po ng mga experts. In many traditions, holding on to negativity creates heavy luggage and reinforces our ego. Akala natin may humility tayo kapag kasi mababa ka lang, hindi ka nagsasalita. Hindi, ego daw po yun. Ego rin yun. May pride ka pa rin. Kasi bakit? Hindi matanggap sa sarili, hindi makamove on. Kasi bakit? Ayaw tanggapin ang pagtawag ng Diyos. It keeps you identified with your wounded self, preventing you from evolving to a higher state of consciousness. Sabi ng mga expert. Pangalawa, it breeds disease. Ang nag-harbor ng ill feelings, nakita natin nagtanim na sama ng loob, what it breeds? Disease. Kaya nagkakasakit. Sakit sa puso. Alam niyo yung migraine?
Bakit nagkakasakit ng migraine? Kakaisip, nai-stress. Bakit nagkasakit sa puso? May itinanim sa puso. Nagbunga, mga kapatid. Ngayon, nagiinom na lang ng mga, anong tawag sa gamot doon? Sa gamot sa puso, mga calciblock. It separates you from God. Naku, yun ang masakit. The more na na-harbor tayo ng ill feelings, lalo kanyang iwawalay sa Diyos. Kasi bakit? Nananalo si Satanas. Huwag nating pagbigyan si Satanas. A bitter heart, it's its own owner, sabi rito. Ang lahat po na may sama ng loob, may galit, kinakain nito yung mismong katawan. Kaya nagkakaroon ng matinding sakit. And it anchors you in the past. Lagi ka na lang nakaangkla sa masamang nakaraan. No? Yan po ang mga sinabi. So tayo po tayong lahat, mga kapatid. So tandaan po natin, the equation, change of mind, change of heart is equals to change of life. So we have to remember those three things. Yan po ang ginawa ng mga santo, base sa aking research. They define themselves according to God's design, number one. They didn't let their past ruin their future, kaya sila naging santo. Yung past, kinalimutan, ang future, naging santo. And yung finally, they didn't save ill feelings. Lahat yon ibinigay nila sa Diyos. Kaya sila nakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Brothers and sisters, please repeat after me. Okay? Banggitin nyo after kong sabihin. Sa aking sama ng loob, kinikilala kita, dahil nararamdaman kita. Kaya naman, pinasasalamatan kita sa mga leksyon mo sa aking buhay. Pero hindi kita iipunin sa aking puso at buhay. Pinakakawalan kita at iniaalay sa paanan ng Panginoong Jesus. At ngayon, pinipili ko ang kapayapaan, pag-ibig at kagalakan sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Amen! Amen. Purihin ang Panginoon. Tandaan mga kapatid, minsan lamang tayo daraan sa mundong ito. We have to live our life to the fullest according to what God designed us. Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya't anuman ang mabuti, maaaring gawin ko ngayon. Hallelujah. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Nawa'y
Let's hum the song. Let's hum the song, brothers and sisters. Brothers and sisters, lahat tayo ay pilgrimage sa mundong ito. Minsan lamang tayo daraan. Kung kaya paalala sa atin ng Panginoon na kung totoon tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, iiwan natin ang nakaraan, tatalikdan ang mga masasamang nakaraan. Sa mga lumipas na panahon, brothers and sisters, marami tayong dinanas. Ngunit lahat ng yan, ialay natin kay Kristo. Ang lahat ng mga sakit, lahat ng sufferings natin sa ngayon, whatever pains us, bring it to Jesus Christ. Ano man ang dinaranas natin ngayon na hirap, sakit, sama ng loob, i-offer natin yan sa ating Panginoon dahil siya lamang ang tanging makapagdadala niyan para sa ating mga buhay. Kapatid ko kay Kristo, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Many people have tried changing themselves, but they could not, because only God can change us. Through the power of the word of the Lord Jesus Christ, and through the Holy Spirit, we can be transformed, we can be reformed, and God can change us according to what God has designed for us. Brothers and sisters, panahon na dahil nagpapaalala sa atin sa buhay ng mga santo kung paano sila namuhay ng may kabanalan, namuhay na kung saan kinalimutan na nakaraan, kinalimutan lahat ng sama ng loob at inoffer na lang lahat ito kay Kristo. Brothers and sisters, God is calling us right now. Surrender everything to God. Surrender yourself to Jesus Christ. Surrender your pain to Him. Surrender your heart, your mind, and surrender whatever pains you. Lahat ng sakit na meron tayo ngayon, sakit sa puso, sakit sa isip, sakit sa katawan, kapatid, ialay natin yan lahat kay Kristo. Dahil naniniwala tayo na magpatuloy lamang tayo sa paglapit sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kagalingan. Una, babaguhin niya ang ating kaisipan, babaguhin niya ang ating puso't kalooban, at magbabago ang ating buhay. Kaya ating hayaan ng Diyos na kumilos sa atin. Hallelujah! Kaya't huwag natin ipagpaliban ang lahat ng ito. Huwag natin ipagpaliban ang pagbabago sa pangalan ni Jesus. Kaya'y wag ko itong ipagpaliban o iba walang bahala, sapagkat di na ako muling daraan sa ganitong mga landas. Panginoon, isinasamo po namin sa iyo na may kababaan ng loob. Hipuin niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga nasa bulwagan ngayon at ang mga nanonood ngayon. Panginoon, naniniwala po kami kayo lamang po makapagbabago sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mapaglabanan ng lahat ng mga kasalanan sa aming buhay. Lahat ng pagtukso ng kaaway, lahat ng nais iparating sa aming kaisipan na hindi mabubuti sa aming kapwa. Na nais gawin sa amin ang kaaway, wala siyang karapatan sa amin dahil ikaw, Panginoon, na nagmamay-ari ng aming buhay. Kaya Panginoon, ariin niyo po kami, sakupin niyo po kami, at ang iyong pagmamahal, Panginoon, ay nais namin laging maranasan sa aming buhay. Kung kaya, Panginoon, isinusuko namin lahat sa iyo sa oras na ito, na gaya ng ginawa ng mga santo at mga banal, isinuko ang kanilang mga sarili sa iyo, nagpasakop sa iyo, at hinayaan ang pagmamahal mo ang siyang lumukob sa kanilang mga buhay, sa kanilang isip, puso at kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyo, sa iyong pag-ibig. Salamat sa pag-asa na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa pananampalatayang itinanim mo sa aming kaisipan, puso at kalooban.
Salamat, Panginoon. Mga kapatid, taas po natin ating mga prayer requests, mga daladalahin, kasama ang ating mga mahal sa buhay, kasama ang mga yumao nating mga mahal sa buhay sa panalangin, na nawa, kahabagan sila ng Diyos, hanguin ang mga kaluluwang ito sa purgatorio, lalo tigit ang mga nangangailangan ng kanyang awa. Ang mga handbags, mga tubig, langis, kung may mga dala kayo, taas natin yan. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong paalala sa amin. Salamat sa ginagawa mo sa aming buhay. At ngayon, itinataas po namin, Panginoong Hesus, with faith, hope, love, and unity. Ang lahat ng mga aming pamanhik, lahat ng mga handog, lahat ng aming mga love letters para sa Amang Yahweh El Shaddai. Lord, iparating niyo po sa aming Ama, sa iyong Ama, ang lahat ng aming pamanhik, lahat ng aming panalangin. Nagsusumamo kami sa iyo according to the God's will at ayon sa iyong kalooban. Nanawa ang lahat ng ito maganap sa aming mga buhay. From being pathetic, now we are being prophetic, O Lord God. We prophesy everything that is good according to your will for all of us. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang lahat na nakasulat dito. Ang kanilang mga handbag, mga wallet, mga tubig, asin, lahat ang kanilang tinataas, especially ang kanilang mga buhay, mga mahal sa buhay, at mga mahal sa buhay na yumao na at nasa kabilang buhay. Lord, idinadalangin po namin lahat sa oras na ito. Inaalala ang lahat ng mga kaluluwa na yumao naming mahal sa buhay, na nawa sila'y nasa purgatorio sa mga oras na ito. At sila'y aming ipinapanalangin na hanguin mo ayon sa iyong habag at awa. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyo, and we give thanks with a grateful heart. Praise you, Jesus. Give thanks With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let us give thanks with a grateful heart. Oh, we give you thanks to the Holy One. Oh, we give you thanks because He's given Jesus Christ. Hallelujah. His Son. And now, let the weak say, hallelujah. Say, Because of what the Lord has done for us. Now, let the weak say, strong, hallelujah. Say, I am rich, I am rich. For us, give thanks. We give thanks. We give thanks. Hallelujah, hallelujah.